Ah. Yung ano pala, yung kaibigan ko. Ang tagal yun dito dati. 3 years, pero bininta-binta niya siya ng amo niya. Ang makasaklap. Doon daw siya sa Qatar dineploy. 6 na employer niya. Walang magkakagusto sa kanya. Kasi hindi nga sila magkaintindihan, kasi hindi nga siya marunong mag-Arabic. Mag-Arabic naman yung amo niya. Sagutin niya ng Tagalog. Siguro pag nag-English niya yung amo niya, sagutin niya na Tagalog. Paano kayo magkaintindihan? Ang mahirap kasi, dapat kung may problema sa Pilipinas, kaya may iniisip ka, wag mong ilagay dito yung language na Arabic, yun ang ilagay mo dito sa utak. Ganon yun. Kasi mahirap. Kasi kadalasan dito mga Arab, usually Arabic. Arabo, usually Arabic. May ano man yan sila sa English, gagamit pa yan ng Google. Alam mga alam niyo mga ka-OFW, ako dati hindi ako marunong mag-Arabic, pero natuto ako. Nakinig ako sa sinabi ng amo ko. Tinatanong ko kung ano ito. Ayan. Dapat may marunong ka rin mag salita. Hindi yung tahimik ka lang kasi hindi ka matuto. Ang matuto sa Arabic. Nung inalisan ko nga sa Kuwait, yung pinsan niya, hindi ka siya marunong mag-English. But anyway, sabi ko sa kanya, sabi binata daw yung lalaki na yun. Tinanong kasi ako. Ako naman, sinagot ko. Ganito, ganyan. Tapos, sabi ko, o sige, mag-Arabic ka. Ita-translate ko naman sa English. Yan. Hindi niya, nanahimik siya. That time, nanahimik yung pinsan ng naging amo ko. Sa Kuwait yun. Bago ako kinuha. Tapos nagbiroan kami, ganyan-ganyan. Bakit daw hindi ako nag-asawa, ganyan-ganyan. Sabi ko, parang ano to tapos yun, nag-anuhan kami. Tapos tinuduhan ko siyang kwento na sabi ko, sige, speak Arabic or speak English. Magkaalamanan tayo. Kung ano. Sa mga OFW yung iba dyan, pag may problema kayo, wag niyong ilagay sa utak niya. Hindi na kayo matuto yung Arabic niya. Sabi nga nila, marunong na daw ako mag-Arabic. Sabi ko, usually mayroong pinaka malalim na Arabic. Pero nagtatanong pa rin ako sa amo ko. Nagtatanong pa rin ako. Mas okay ang tanungin mo sila. Kasi pag may tanong din sila, sinasagot ko naman. Yori, English. Tapos mag-Arabic yung amo ko. Tapos, ano daw yun sa English?
ita-translate ko naman sa English. Naiswerte lang yung mga amo ko sa akin kasi mabilis ako makaano. Kung kuha ko kahit wala akong pinag-aralan, kahit may pinag-aralan ka o wala, kung dito mo talaga ilagay, perfect. Hindi ka mag-isip ng ano-ano. Talagang sabi ko sa sarili ko, dapat nag-aaral ako. Mayroon pang panahon palang mag-aaral. Yan ako, tumanda na ako. Ay, natutuloy ako sa Arabic, tapos English, tapos magtagalog ako, tapos si Arabic ko. Challenge ba? Kung tinulungan niyo akong kumain, sabay na tayo natapos. Ay, kubos dito. Ito yung mga dati, nang may COVID. Ako yung nag-ano sa English ng alaga ako. Perfect sila. Hindi ko alam kung may mistake sila or wala. Kasi kuhang-kuha ko nga. Sa ano pa lang, ginamit ko na ito. Kung ano to. Kasi lumabas yung nag-aral ako dati. Lumabas. Yung mga exam nila. Lumabas. I-ano mo lang pala. Sige, ganito ganyan. Diba? Mahirap talaga pag mahirap ka lang, tapos lalo na pag kulang sa kain na wala ka sa ano, pag nag-aaral wala kayo, parang hindi ka makakonsentrate. Ayun guys, sa mga first timer naman dyan na papunta dito sa bansang Saudi Arabia, bansang Middle East, dapat pag-aralan nyo muna yung Arabic dyan sa Pilipinas kasi hindi lahat ng Arabo-Araba marunong mag-English. Usually, yung sinasabing table settings hindi yan magagamit dito. Diba? Table settings. Ang hirap-hirap lalo na yung mga assistor dyan sa TISDA. Ang hirap-hirap nila mag-ano. Tapos, pag ano dito, no? Pagdating dito, kakain lang sa sahig. Sopra. Carpet dyan sa pina ng plastic, dyan kakain. Hindi naman nagagamit yan, pang Singapore lang yan, pang Hong Kong yan. Hindi yun nagamit. Ang naghirap-hirap ang mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas, pero pagdating dito, hindi yun ang basihan. Hindi din yun ang basihan na may natapos ka o anong natapos mo sa college. Hindi yan ang basihan. Kung dito mo talaga ilagay. Ako dati, nung ako TISDA, grabe kasungit yung assistor ko sa TISDA. Nagalitan pa nga ako kasi mali-mali ako, tapos nagluto ako ng kabsa nun. Maalat. Nagalitan pa nga ako nun. Nagalitan pa nga ako ng assistor namin. Tapos memorize ko talaga yung Arabic habang naglalakad ako papasok sa sa uwa. Habang ako'y naglalakad, memorize ko yung mga number na Arabic hanggang 12 ata yun, 11. Noon nakuha ko yung hanggang 11, pasado ako. Kasi ako, 0 ako sa exam sa UY.
Hindi lang pala yung ganun, no? Kailangan mo talaga yung tama nga naman na